Pwede bang ireklamo ang taxi or ride-hailing driver na hindi sumusunod sa fare rules o yung pamasahe, Pamasahe, rules sa fare, pamasahe? oo. Oo naman, pwede nating i-report Hmm. yan. Oo, oo. Definitely, Attorney Joy. Mm. Naku, meron pa palang nagta-taxi ngayon. I Oo. wonder. Pero yun nga, kasi kapag yung mga ride-hailing naman na vehicles, usually, Kasi mga Grab na ngayon, Attorney oo, di M, no? ba? Oo, Oo. So, medyo, binanggit ko yung company na oo, oo, yung makikita mo ride-hailing na dapat. kung, Oo. kung magkano yung Oo, babayaran mo as oo. opposed to yung mga taxi na may Oo. meter, no? So, Oo. kumbaga may flat rate tapos Oo. nadadagdagan. Yun siguro usually, Attorney Joy. Kaya ako mas comfortable din na nasa yung ride-hailing apps na lang kasi alam ko na kung magkano yung Oo. babayaran ko. Tsaka, mas safe din, Attorney Joey, kasi Yes. kilala mo, nakalagay doon, naka-register kasi yung driver, yung vehicle, so ganun. But yun nga, in cases na halimbawa ikaw ay nasa taxi, napapansin ko, Attorney Joey, yung mga medyo may edad na rin, no? Kasi wala silang app na pwede nilang gamitin. So usually, yun yung mga nakikita kong pumapara ng taxi. So definitely, pwede talaga, Attorney Joey. Magreklamo. Kasi abuso naman din Oo, yan. tsaka yung nabanggit niya kanina kung hindi sumusunod sa fare rules, even yung mga ride-hailing app, pwedeng ireklamo. Oo naman, oo. Kasi baka mapatanggal sila doon sa ride-hailing app. Pwede naman yan kasi parang may pool naman of registered drivers. So pwedeng matanggal sila doon kung hindi sila sumusunod. Pwede mong i-rate, Attorney Joey, in fact, Actually. kada ride mo. Kung halimbawa magrereklamo ka or alam ko na kung minsan, Attorney Joey, malayo po ma'am, hindi po ako makabook pabalik. Baka pwede pong dagdagan nyo na lang. Oo. Di ba? Ayun. Yan, oo. Madadali tayo dyan. Oo, bawal po yan ha. Mm. Kasi pwede po kayong ireklamo talaga. Mm.